College Education 8, Quarter 4, Learning Competency 4A, na iisa-isa ang mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Sa araling ito, tatalakayin natin kung paano ipinapakita ng tao ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gampanin ng relihiyong kanilang kinabibilangan. Bawat relihiyon ay may paniniwala na sinusunod ng mga miyembro nito. Ang paniniwalang ito ay hindi lamang ideya. Ito ay gabay kung paano mamuhay ng maayos. Upang maging tapat sa relihiyon, kailangan natin itong isabuhay sa araw-araw na kilos at desisyon. Kaya ito ay unang hakbang sa pagtupad sa gampanin bilang miyembro ng ating relihiyon. Kapag may paniniwala, may kakaibat itong gampanin at responsibilidad. Halimbawa, ang paniniwala sa Diyos ay nangangailangan ng aktibong pagsunod at paggawa, tulad ng pananalangin, pagtulong sa kapwa at pagsamba. Mahalaga na malinaw sa atin kung paano ito isinasabuhay, dahil dito makikita ang ating katapatan at integridad bilang miyembro ng relihiyon. Ngayon tignan natin kung paano isinasagawa sa Islam sa pamamagitan ng 5 haligi at kung paano tinutupad ng mga Muslim ang kanilang mga gampanin. Ang 5 haligi ng Islam ang nagsisilbing gabay at konkretong paraan upang tuparin ng isang Muslim ang kanyang pananampalataya. Sa bawat haligi, ipinapakita ang tungkulin ng Muslim sa Diyos at sa kapwa. Ang pagtupad sa mga ito ay nagpapakita ng responsibilidad at disiplina at nagpapatibay ng kanyang ugnayan sa Diyos. Ang shahada ay pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah. Upang tuparin ang gampaning ito, kailangang ipahayag at paniwalaan ang salita ng shahada ng buong puso. Sa ganitong paraan, naipapakita ng isang Muslim ang kanyang katapatan at pagtupad sa pananampalataya. Ang salat ay pananalangin ng 5 beses sa isang araw. Upang tuparin ang gampaning ito, dapat regular na manalangin sa tamang oras at may tamang paraan. Sa pamamagitan nito, pinapalakas ng Muslim ang kanyang disiplina, pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang zakat naman ay pagbibigay ng limos sa nangangailangan. Ang gampaning ito ay natutupad sa pamamagitan ng aktibong pagtulong at pagbibigay ng tama at sapat. Sa pagtupad nito, ipinapakita ng Muslim ang malasakit sa kapwa at ang responsibilidad bilang bahagi ng komunidad. Ang saum ay ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan. Upang tuparin ang gampaning ito, kailangan ng Muslim na pigilin ang sarili sa pagkain, pag-inom, at masasamang gawain sa itinakdang oras. Pinapalakas nito ang disiplina at pagpapahalaga sa Diyos, na mahalaga sa pagtupad sa pananampalataya. At huli ay ang Hajj. Ito ay ang paglalakbay sa Mecca para sa mga may kakayahan. Ang gampaning ito ay natutupad sa pamamagitan ng pagdalo at pagsunod sa mga ritual ng Hajj ng buong puso at respeto. Ipinapakita nito ang kahandaan ng Muslim na tuparin ang kanyang pananampalataya at ang kanyang responsibilidad sa komunidad ng Muslim sa buong mundo. Dumako naman tayo sa Kristyanismo. Sa Kristyanismo, ang sentro ng pananampalataya ay pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pagmamahal na ito ay gampanin na dapat isabuhay sa bawat araw, hindi lang sinasabi. Upang tuparin ito, kailangan ng Kristiyano ng aktibong magsagawa ng pananalangin, pagsamba, pagsunod sa utos ng Diyos, at pagmamalasakit sa kapwa. Simulan natin sa mga gawa na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at kung paano ito natutupad. Ang pagsamba sa Diyos ay isang pangunahing gampanin ng bawat Kristiyano. Ipinapakita ito sa paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, sa pag-awit ng mga papuri at sa paghahandog bilang pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Sa pamamagitan ng awit at papuri na ipapahayag ang pananampalataya at kagalakan sa Diyos. Samantala, ang paghahandog ay isang paraan ng pasasalamat at pagkilala na ang lahat ng ating tinatanggap ay nagmumula sa Kanya. Sa ganitong paraan, natutupad natin ang ating gampanin sa pagsamba sa Diyos. Ang pagiging tapat sa Diyos ay nangangahulugang paniniwala at pagsamba lamang sa iisang tunay na Diyos. Sa Kristyanismo, malino na itinuturo na walang ibang tunay na Diyos bukod sa Kanya. Ipinapakita ng Biblia na hindi dapat magbigay ng pagsamba sa anumang bagay, tao o larawan na itinuturing na kapalit ng Diyos. Kahit si Jesus mismo ay nagpahayag na iisa lamang ang tunay na Diyos, kaya ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatuon lamang sa Kanya. Wala na tayo dapat ibang kinikilalang Diyos kundi ang Ama. Sa pagtanggi sa maling Diyos
at sa pananatiling tapat sa nag-iisang Diyos, natutupad natin ang ating gampanin bilang Kristiyano at naipapakita ang tunay na pananampalataya. Ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat ay isang mahalagang gampanin ng bawat Kristiyano. Ibig sabihin nito, inuuna ang Diyos sa puso, isipan at pamumuhay, at hindi hinahayaang manaig ang mga makamundong bagay. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay naipapakita sa mga desisyon at kilos araw-araw, kung saan pinipili nating sundin ang kanyang kalooban kaysa sa pansariling kagustuhan. Sa ganitong paraan, naisasabuhay natin ang ating gampanin na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay isang mahalagang gampanin upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos, at ito'y mapatutunayan sa paggawa ng tama at pamumuhay ayon sa kanyang aral. Kasama rin dito ang pagtuturo at pagbabahagi sa iba tungkol sa Diyos at kanyang kalooban, dahil bahagi ito ng utos ng Diyos para sa atin. Ipinapakita natin ang pagsunod sa pamamagitan ng pagbabagong buhay, pagiging mabuting halimbawa sa kapwa, at pagpapatawad sa iba. Sa ganitong paraan, naisasabuhay natin ang pananampalataya at natutupad ang ating gampanin bilang Kristiyano. Ang pananalangin ay gampanin na nagpapatibay ng ugnayan natin sa Diyos. Natutupad ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos sa lahat ng oras, sa oras ng pangangailangan, pasasalamat o paghingi ng gabay. Sa panalangin, naipapakita ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Dumako naman tayo sa mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Ang gampanin natin sa kapwa ay nagsisimula sa pagmamahal. Dapat nating ibigin at galangin ang ibang tao tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ipinapakita ito sa simpleng pang-araw-araw na kilos tulad ng pagtulong, pag-unawa at pakikipagkapwa. Sa ganitong paraan, naisasabuhay natin ang utos ng Diyos sa pagmamahal sa kapwa. Isa sa pinakamalinaw na paraan ng pagmamahal sa kapwa ay ang pagtulong sa mga tunay na nangangailangan, tulad ng itinuturo sa parabola ng mabuting Samaritano. Gayunpaman, may limitasyon din ang pagtulong. Ang Biblia ay nagtuturo rin na hindi natin dapat tulungan ang mga taong tamad at ayaw magsikap para sa kanilang sarili. Ang pagtulong ay dapat nakatuon sa mga lehitimong pangangailangan, sa pagkain, damit, oras at suporta. Sa ganitong paraan, naipapakita natin ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa, ngunit may tamang hangganan ayon sa aral ng Diyos. Ang kabutihan sa kapwa ay mahalagang gampanin ng Kristiyano. Ipinapakita ito sa mabubuting kilos, malasakit at pasensya sa iba. Kasama rin dito ang pagpapatawad sa mga nagkamali o nakasakit sa atin. Kung may galit o puot, hindi natin na ipapakita ang tunay na pagmamahal sa kapwa. Kung hindi tayo marunong magpatawad, nagdudulot ito ng hidwaan at pinsala sa relasyon. Sa pagiging mabait at mapagpatawad, pinapalakas natin ang pagkakaisa at ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Bilang Kristiyano, bahagi ng ating gampanin ang palakasin at damayan ang mga nalulungkot o nahihirapan. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pakikinig, pagbibigay payo, pag-alalay o simpleng presensya. Ang pag-aalaga sa emosyonal at espiritual na pangangailangan ng kapwa ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at malasakit na nagmumula sa Diyos. Ang pagtulong sa kapwa na makilala ang Diyos at maligtas ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Maaari natin itong gawin sa pamamagitan ng pag-iimbita sa kanila sa mga pagsamba, Bible studies, o pagtuturo tungkol sa Diyos sa paraang naaayon sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Gayunpaman, ang pagiging guro o tagapangaral ay hindi para sa lahat. Ang sinumang magtuturo o magpapangaral ng walang wastong kaalaman at awtoridad mula sa Diyos ay nagkakasala. Kaya bilang Kristiyano, ang tungkulin natin ay matutuhan ang salita ng Diyos, mabuhay ayon dito at maipakita ang kanyang pagmamahal sa iba nang hindi lumalabag sa utos ng Diyos. Sa ganitong paraan, natutupad natin ang ating mga gampanin sa kapwa at tunay na ipinapakita ang pagmamahal sa kanila. Ang Islam at Kristyanismo ay parehong nagtuturo na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isinabubuhay sa gawa. Sa Islam, ito ay makikita sa pagsunod sa 5 haligi ng Islam, habang sa Kristyanismo, ito ay pinapakita sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
Sa parehong relihiyon, mahalaga ang pagsunod, pagsamba, at pagtulong sa kapwa bilang pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Bilang pagninilay, ano ang pagkakatulad ng Islam at Kristyanismo pagdating sa pagtupad ng gampanin sa Diyos at sa kapwa? Alin sa mga gampanin, panalangin, pagtulong sa kapwa, o pagsunod sa utos ng Diyos ang nais mong mas pagbutihin at bakit? Bilang paglalapat, paano mo maisasabuhay ang mga aral ng iyong relihiyon sa paaralan, tahanan at komunidad? Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang Islam at Kristyanismo ay parehong nagtuturo na ang pananampalataya ay dapat isinasabuhay sa gawa. 2. Sa Islam, ang pagsunod sa limang haligi ng Islam ay mahalagang bahagi ng pananampalataya. 3. Sa Kristyanismo, ipinapakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. 4. Ang pagtulong sa kapwa ay mahalagang gampanin sa parehong Islam at Kristyanismo. 5. Ang pagsunod, pagsamba at paggawa ng mabuti ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!